Isang matinding harapin ang nagaganap sa pagitan ni Vice Presidente Sara Duterte at dating Senador Ping Lacson. Ito ay matapos bumuelta si Sara sa pahayag ni Lacson tungkol sa umanong ₱500 milyong budget ng kanyang tanggapan. Sa thumbnail, makikita ang isang vlogger na nananawagan kay Lacson na mag-imbestiga at wag puro daldal. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng ₱500 milyong issue na ito? At paano ito makakaapekto sa relasyon ng dalawang politiko? Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod na update. Hingi ng 500 million, allocables daw yon, at paiimbestigan niya ako sa ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Taga saan? Bago nyo tuloy. Saan doon ba yung nakita yung 500 na yun? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat daw, sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan Opo. na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasi hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal Resolution. mga asosasyon Tama. na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Opo. Maaaring hindi lang naman ako makakagawa, lalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Maski naman doon sa privilege speech, di muna natin sasabihin ng pangalan, maya-maya ng konti lang. Kasi naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Opo. Ang totoo niyan, siyang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19th Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19th Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19th Congress ay nakabahagi ng ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Tayo po. Natatandaan ko. Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Yan. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko ka, parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling Obserbasyon. obserbasyon. Oo. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kumisan, tinatawag naming amendments, dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Yeah. Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka, napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? Yan. At kung na-implement, maganda bang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lumundag. At ang tanong doon, nakialam ba si Senator Rodante Marcoleta? Di ba? Contractor ba si Rodante Marcoleta? Oh.
Yun ang tanong doon eh. Ngayon kung na-contractor si Rodante Marcoleta, nakialam sa bidding si Rodante Marcoleta, yung meron siyang kakilalang construction firm at yun ang pinasok dyan sa particular na proyekto niya, may problema si Rodante Marcoleta. Pero yung kapirasong papel, ibinigay dito sa ganito, yung mga kinauukulan sa DPWH, pakitignan naman to, kailangan daw dyan sa distritong ganyan. Wala akong problema yun. Magkakaproblema tayo dyan pagka merong construction firm, contractor, yan si Rodante Marcoleta. Pero habang hindi siya contractor at hindi siya walang pagkabigay kay Cabral no, so, kung kanino man sa DPWH, hindi na siya nakialam, wala akong problema doon. Eh, ang problema nga dito yung mga merong yung ibang mga congressman na kilalang mga kontraktor baka hindi lang ho 500 million at hindi lang at siguradong nakialam ho sila sa bidding at meron ho silang pinaburang mga construction firm kung wala man silang pang sarili nila o yung tatay nila hindi nangungontrata, di ba? Tanungin natin si Rog Gutierrez. Gusto nyo? Baka may alam si Rog dyan. Dag ka na, naakala mo ay kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula. baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, hinila yung kabayo. So he placed the Bida-bida talaga to si Ping Lacson, masyadong pa-importante, no? So sobrang pagiging bida-bida niya, anak ng toko, ang tagal na ho mga kababayan. Wala pa rin hong matinong resulta yung Blue Ribbon Committee na yan mula noong hinawakan niya. Di ba, Sendante? Yan talaga kasama before mo the horse, sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klaseng... Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun In siya fairness. palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech, yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong ibibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na mayroong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Hindi tatagustong si Ping sa mga mga argumento niya kay Sen Marcoleta. Wala kang ganito, Brad. Di ba? Wala kang ganito. Si Marcoleta, wala siyang tinatago, wala siyang pinagtatakpan, wala siyang pinoprotektahan na kanyang boss nung nagdaang eleksyon, na kanyang boss sa alyansa ng mga magnanakaw at mambubudol. Di ba walang ganun si Rodante Marcoleta? Ang atin dito nakikita, ang talagang etong mama na to, pagka meron siyang tinayuan, kahit sino pang bumangga sa kanya, talagang tatayuan niya ho yan. Ika nga maghalo ng balat sa tinalupan, hindi ko yan titigilan. Kung ano yung pinakita niya, doon sa House of Representatives, doon sa naunang impeachment ni BP Sara, doon sa TWADCOM, doon sa mga hearing dyan sa House of Representatives, yun din ho ang ating nakikita dito sa mama na to, dyan sa pagiging senador niya. Kaya palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Saludo. Hindi niya tinuntun. Hinayaan niya lang. Bakit ako na ang gusto ko lang naman ay tulungan siya?
na makumpleto kaagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Yan. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Yan. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. At kayo rin, bilang miyembro ng, ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Eh bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Yeah. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Hindi. Walang Kaya ba masama niya ko doon. samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Oo. Bakit ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Yeah, sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag kayo mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na opo. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. Ganun siya Sabi eh. lang daw sa kanya, opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Yes. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Away na to. Nakausap mo na pala yung kaibigan Away. kong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siya Away ho ito. Matinding away. Banatan mo siya. kilalang Yan. 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit ang sasabihin niya? Alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Nung nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko bago ako mag-yield ng floor Pumaba ay muna. makompleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mo magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Dahil takot ka. dahil natatakot ka, o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. Takot. Duwag. At alam ko, takot na takot ka talaga. Palakpakan natin to si Senator Rodante Marcoleta. Gusto mo ng ganyang laban, Ping? Kaya niyang maglaro ng ganyan. Gusto mo? Oh, yan. Sinasabi ko sa'yo. Alam, ano yung caption natin doon sa video niya na yon? Naduwag si Ping. Naduwag naman ho talaga. Bumahag ang buntot niya nung tinayuan na siya ni Senator Rodante Marcoleta. Takbo siya eh. Karipas siya eh. Lakpakan natin. Lakpakan natin to si Senator. Takot. Duwag yung si Ping. Duwag. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan namin pumirma muna. Sira ulo ka ba? Siyempre wala sa hulog na yun.
Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Trap yan. Bait lang yun. Bait yan. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw si... Alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Yan. Bakit po? Senator, duwag na lang. Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ping, yan. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi dyan sinasabi, Oh, yung interparliamentary courtesy. yan. Ping na lang, ping na lang. opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Pwede rin, Ito yung Ping. House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa sahulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, oo. Di ba? Sinabi po niya yan, oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutuntun. Sila na eh. Oh. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, oo. Sa tingin ko naman, hindi ka wala ng paggalang yun eh. Ayun naman, oo. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayoko na siyang tawagin Senator Huwag na, ping Lacson. na lang. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... May imbestigahan na kagad, oo. Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Yan. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon Nako, yan na. na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Halimbawa lang. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Opo. Hindi lang basta Hindi sulat kamay hindi 500 hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oo. Bakit ganun ang style niya? Pero yung kahilingan niya, sir, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oo. sa buhay ng Isang senador. mga isang senador at saka sa mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh.
Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro. Bakit ganun? umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oo. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yun, hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Nako, yan ang sinasabi ko. Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Oo. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Yan. Ngunit walang personalan. Walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Yan. Walang Kung minsan masamang po, tinapay. kahit na Yan. kaiba yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, supportahan ito, Sen? tulungan. Yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganon po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat Yan. panukalang batas. Yan, gumaganda Hindi laban. natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa sinasabi ko. mamamayan. Oh, yan na nga ba sinasabi ko. Pero Ping? si Ping nag-iisa lang siya eh. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Ganyan talaga. Kaya na sinabi ko, In fairness, sa tagal natin sa pagsubaybay dito kay Ping Lacson, kahit nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman siya kasi nakaporma nun. Pero ganyan ho talaga siya. Pagka meron siyang hindi medyo nakakasundo, talagang binabakbakan niya ho yan. Talagang binabanatan ho niya yan. At ipipresenta niya sarili niya na tila bagang siya ang dapat paniwalaan. At yung kabilang panig, hindi dapat paniwalaan. Ako lamang ang ika nga may kredibilidad kasi hindi ako tumatanggap ng kung tawagin pork barrel. Hindi ako tumatanggap ng budget. Diba? Ganyan ho yan eh. Yan ang kanyang personang ipininta sa kanyang sarili sa napakahabang panahon. Pero dito sa isa na to, kahit anong sabihin ni Ping Lacson, kahit anong pabubudol ang gawin niya, hindi ho niya maikakaila sa sambayan ng Pilipino na aso siya ni Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. nakakita ng 67. Nakita mo yung tumayo siya. Banatan yan. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba, Oho. mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na investigahan, Nag-identify siya ng Hindi ho kaya ADHD itong si Ping Lacson. 11 Dami sinasabi, Contractors. walang follow-up eh. Oo. sa kanya privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, Oo. talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano. kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, mga anak daw nila. Ngayon, ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Nagkamali Kaya siya. sabi ko, nag-iisa na lang siya eh.
Alam mo, sa una kong, Senador. sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Walang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nag-defer sila, na parang ayaw na lang nilang ano. Baka merong topa kayang si Ping Lacson. Kaya gano'n. Hindi po, ay wag na lang, wag tayo magipagtalo dyan. Di ba? Pailalim tumira yan. Wag dyan, siguro. No? Siguro gano'n. Di ko kaya may topa kaya si Ping Lacson. Makipagbanggaan. So, ayaw na lang nilang gano'n dahil maaaring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa Baka may tingin niya, topa. naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi Packaging. niya sinasabi, Oh, packaging. I've spent 50 years Yan. of service in government. Yan. Packaging. Ano? Na parang walang ka-blemis-blemis. Parang walang kulubot. Parang Walang kabahid-bahid ng ano. walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nagtago. O nakalimutan niya yung sa Isabela Oh. na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Oh. Di ba? Kala mo kung sino santo Nakalimutan niya eh. yata yung Kuratong Baliling. Kuroto, yan. Ako. Nakalimutan niya yung Sartado si Ping Lacson dito. Corbito, ano yun? Daser Corbito. Dacer Corbito. Ganun Sir po ba? Corbito. Oh. O baka hindi niya alam na alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. Oh. At huwag mo sasabing nagmamalinis-malinisan ka. Yan. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, Oh. napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po, Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Sabi, kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Eh, isip-isipin doon pati yun eh, sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin niyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Abay, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang, Tama naman ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando, na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Di bale nga niya, basta demanda niyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Yun pa rin daw po siya. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi din, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng
kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon ang sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yun, trap niya yun, bait Trap niya yun, yun, trap. pain niya yun. Hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Nako, Kailangan matindi ho yan. Ilang maleta ba ang dahilan? Pagka ganyan na nagsasalita yan si Sendante, meron hong ibig sabihin yan. Ping Lacson, ilang maleta ba ang dahilan? Nako, yari. malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edren Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliber ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi nito, ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa eka ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliber ni Adrian. diniliber ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagdideliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Nabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Oho. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw